mag-request na tayo. Ayan, sige po. Dahil may video po para sa mga fathers na nandito ngayon. Tuloy-tuloy na po natin. Ayan, pang-limang parable na po yata ito, hindi po ako nagkakamali. The parable of the rich fool. Ayan, sabihin nyo nga po, rich fool. Ayan, kasi kahit ko ulit yung ano. Si Pastor po may gawa niyan. So, ayan, ito na po yung pang-limang parable and tingnan natin kung ano naman po yung sinasabi dito sa parable na to. At kung paano natin makikita or ma-relate sa buhay natin. Ayan. So, before we start po, tayo po yung manalangin para tuloy-tuloy po tayo. Sige po, let's all pray. Panginoon, maraming salamat po, O Ama. Salamat, Lord, sa araw na to. Una po sa lahat, kayo po yung binabati namin ng Happy Father's Day. Truly, you are our great Father, the loving Father in heaven, Lord. Salamat dahil meron kaming Ama na katulad niyo po, Panginoon, na sobrang mapagmahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, sa araw na to, we want to center everything na gagawin namin sa inyo lamang po, Panginoon. Ikaw po yung mabigyan ng mga papurit pagsamba sa lahat po ng aming gagawin. Even as we listen to your message today, O God, let your name alone be glorified, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. And Lord, I just pray that as we listen, Lord, bigyan mo kami ng puso na handang tumanggap, Panginoon, Lord God, i-accept yung words mo, Lord, tanggapin, Lord God, yung mga ituturo mo po sa amin at hayaan ito na may sa pamuhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, and I declare, Lord God, na tunay nga po sa pamamagitan ng iyong salita at mensahe, kami po'y mapagpapala ninyo, Lord God. Salamat po, Lord God, at patuloy mo lang po ang itagos sa iyong likuran. Ikaw po ang magsalita at ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa at walang ibang maitanghal kundi yung tanging pangalan mo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, the parable of the rich fool. So, yung main character dito ay walang iba kundi yung mayamang hangal, yung fool. Kung babasahin po natin sa Psalm chapter 14 verse 1, sino po ba yung tinutukoy na fool, na hangal? Sige po, let's read Psalm chapter 14 verse 1. Basahin po natin. Sabi dyan, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good. Ano daw po yung sinasabi ng mga fool or hangal? There is no God. When, kapag sinabi po sa Bible na fool, ang tinutukoy po dito hindi yung kakulangan ng intellect, hindi po yung kakulangan sa yung mental ability, kundi it's more on the moral deficiency or yung spiritual discernment ng tao. And kung babasahin din natin po sa dictionary, ang katumbas din ng fool, na salitang fool ay wicked. Wicked. And alam niyo po ba, na kapag ang isang tao ay tinawag na, or masasabi, or makonsider na isang hangal, he is worse than the devil. Kasi sabi sa Matthew 8:29, kung babasahin po natin, kasi alam natin, even si Satanas, kinikilala niya na si Jesus ay Diyos, ay anak at anak ng Diyos. Sabi dyan, what do you want with us, Son of God? They shouted, have you come here to torture us before the appointed time? So, ang isang fool, ang sinasabi niya, there is no God. Hindi niya kina-acknowledge yung Diyos sa buhay niya. Eh, mas masahol pa nga sa isang, sa devil. Kasi even si Satan, he acknowledge na merong Diyos. Sabi nga, bakit sinasabi na viler or mas worse pa yung isang fool? Sabi dun sa number 1, yung they acknowledge God. Yan, yung devils, they acknowledge that there is God. Pero yung fool, ano yung sinasabi niya? There is no God. Pangalawa, they recognize that Jesus is the Son of God. Diba? Pangatlo po, they believe there is a day of judgment. And then lastly, that they know that eventually they will be sent to hell and be tormented in eternity. Mabuti pa naman si Satanas or yung devil. Kinikilala niya, mayroong Diyos, kinikilala niya si Jesus as the Son of God. Kaya kapag ang isang tao, ano ba yung tawag dun sa mga sinasabing walang Diyos?
atheist, di ba? Pagka sinasabi ng isang tao that there is no God, he is actually worse or vilder than them because they don't acknowledge that there is God. Ngayon po, titingnan natin ang katanungan na sasagutin po natin in this parable of the rich fool. Bakit tinawag ng Diyos itong farmer, itong mayamang farmer na isang fool? And let's consider din yung mas itanong natin sa sarili natin, tayo ba? Am I a fool in God's eyes? As we study this parable, and basahin po natin yung Luke chapter 12, 16 to 21. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. And he told them this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Next verse. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Yan. Pakitanong po yung katabi nyo, handa ka na ba na malaman kung bakit tinawag na hangal itong taong to? Or handa ka na ba na tingnan kung ikaw ba ay isang ganito? Sana po hindi. Amen? Amen. Hindi tayo dapat dyan. Okay, so let's begin with verse 16 to 17. Sabi doon, yung ground ng isang mayaman na farmer ay nag-produce ng good crop. Alam niyo po, sa Hebrews, they believe na kapag yung isang tao na merong taniman, field, ganyan, taniman, kapag ito namunga ng madami, it is an evidence that the Lord has blessed this man. Lalo na kung yung taong yun may mga anak na susunod sa kanya na mag-aalaga pa, tapos syempre, habang inaalagaan nila yung field na yun, yung ground na yun, patuloy pa ito na mag-harvest ng madami. So, it is ito yung paniniwala in the Hebrew, sa kanila po, sa mga Hebrew na blessings ng Panginoon kapag ang isang tao ay yumayaman at nag-harvest ng marami. Lalo na when it comes to yung grains, yung mga ground, ganyan. Kasi agrarian society yung sa kanila, mostly agricultural. Ayan. And patunay din, sabi po sa Proverbs 10:22, the blessings of the Lord makes one rich. Amen? Ano daw po yung nagpapayaman sa isang tao? Yung blessings ng Panginoon. So certainly, dito po sa story, sa parable na to ng rich fool, makikita natin na etong rich man, i-take note po natin etong rich man, hindi siya kinokondem sa pagiging mayaman niya. Siguro, kaya nga siya naging mayaman dahil nag-work hard din siya. Talagang he tended his ground para makapag-produce ng maraming crops, nag-work hard, nagsikap para mag-gain niya yon. Pero ang nangyari lang po kasi, sabi dun sa verse 17, kung basahin po natin yung verse 17, he thought to himself, what shall I do? Hindi niya man lang inisip na sinasabihin na, praise God, the Lord has blessed me, kaya ang dami kong harvest. Hindi niya man inisip na ganon. Ang inisip niya lang, what shall I do? I have no place to store my crops. Kumbaga, inisip niya lang na sa sarili niyang dahilan, kakayanan, sa sarili niyang ginawa or effort, kaya siya yumaman ng ganon at nagkaroon ng maraming harvest. But remember, sabi nga, apart from the blessing of the Lord, maaari na magkaroon ng drought at hindi maging mabunga or maging plenty yung maging harvest niya kung hindi aalaw ng Lord na siya'y pagpalain. Without the blessing of the Lord, hindi rin magiging madami yung harvest niya. Kaya makikita natin in this
parable, ano yung dahilan why did the Lord consider this man a fool? Number one, because he did not give God the credit for the things he has done. Sabihin mo nga po, hindi niya kasi kinilala yung Diyos na siyang tunay na nagpapala sa kanya. Kung bakit siya naging mayaman at bakit madami siyang naging harvest. Kasi kung isipin natin, paano kung sinumpa ng Lord yung ground niya at hindi pinagpala ng Lord, ito po ba ay mamumunga ng madami? Magkakaroon po ba siya ng maraming harvest apart from the blessing of the Lord? Di ba po? Hindi. So, today, sa buhay po natin, marami pong tao nakakalimot pagdating na sa mga, kapag ka naka-receive na ng many blessings. Iniisip ng maraming tao, ay ako naman nagtrabaho nito eh. Sobrang pagod, effort yung binigay ko dito, nag-work hard ako, ganyan. And then, kinalimutan na meron palang Diyos na siya yung nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth. And merong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magawa natin yung lahat ng bagay. Amen? Sabi pa nga po sa Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sino daw po ay nagbibigay sa atin ng kakayanan para mag-produce ng wealth? Sarili po ba natin? Sarili po ba nating lakas at karunungan? Hindi po. It's the Lord. And apart from Him, anong sabi? We can do nothing. Kaya, this man is considered a fool dahil hindi niya kinilala na mayroong Diyos na nag-bless sa kanya kung bakit siya naging mayaman. And sa atin po, let's be warned and be reminded, lalo na sino po yung gustong yumaman dito? Amen. Sino yung mayaman na? Amen! Amen. Mayaman tayo lahat. Amen. Maging, let's be warned and reminded, everything we have, dahil yan sa pagpapala ng Diyos sa atin. Yung trabaho mo, yung business na meron ka, yung pera ngayon na meron ka, everything is because God has blessed us. Hindi yan dahil, ay, nagtrabaho kasi ako eh. Puyat, kumbaga, ako po nung di pa ako Kristiyano, pag nagtrabaho po talaga ako, kahit may sakit ako, napasok ako. Kasi iniisip ko, kapag walang work, wala pay. Di ba may ganun pong batas sa mga nagtatrabaho, no work, no pay. Kaya kahit nilalagnat na ako noon, work pa din, kaya siguro pwede. Simula na trabaho ko, namayat po talaga ako nung dati pa. Ayan. So marami pong ganon. Kahit pa nga yung iba, kahit na Sabbath day na lang para yung Sabbath day nila sa Lord, willing silang i-give up just to work and to gain money, to gain wealth, to produce ng marami pa sa kanila. Pero tandaan po natin, kahit na gawin natin ang gawin lahat ng bagay yan, kung hindi natin i-acknowledge si Lord sa mga blessings na natatanggap natin, yung blessing na yan pwedeng maging sumpa sa buhay natin. Katulad ng nangyari dun sa rich man yan, mamaya sa pagbasa pa natin. Amen? So, if you don't want to be called, to be ranked as a fool, sabi ng Lord, ang sinasabi niya sa atin, let us acknowledge Him sa lahat ng blessings na meron tayo. Amen? Let's give God the credit for what we have. Amen? Sa lahat ng natatamo natin, ibigay natin yung pasasalamat at papuri sa Lord. Amen? Pero po akong naalala, dati nung kasama ko pa siya sa work, kapag nagre-receive po siya ng sweldo, ang lagi niyang mukhang bibig, ay, thank God! Talagang thank God talaga. Kasi ina-acknowledge niya na si Lord yung nagbe-bless sa kanya. Ginagamit lang yung employer. Siguro magandang maging practice yun sa atin. Kapag tayo nakaka-receive anything, let's give first the thanksgiving doon sa Lord. Kasi siya naman yung source of all blessings. Amen? Second na lang yung taong ginamit ng Lord. Amen? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, thank God. Thank God na sabi gano'n. Yan. Pasalamat tayo sa Lord. Amen. First and foremost, sa lahat ng mga natatango po natin. And then next po, verse 18.
Yan. Sabi dyan, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And kung papansinin natin yung verse, so puro I, puro I na lang nandyan. Wala mo lang sinabi na sa pamamagitan ng Lord, yan, sa blessing at sa grace ng Lord, ganito yung gagawin. Wala. So alam niyo po, dito naman sa ginawa ng rich fool, wala naman pong masama. Kasi syempre, madami siyang ani. Alam nga namang pabayaan niya lang din na walang mapagtataguan o mapaglalagyan. Hindi naman po masama yung sinabi niya na I will build bigger ones, ganyan, para may mapaglagyan siya. It's wise and prudent. Pero, ang problema dito sa mayamang hangal na to, ang nawala sa kanya, yung thought of sharing. Puro sarili niya lang inisip niya, ito, akin to, ito, akin to, ito, para to sa mga susunod na araw ko. Wala naman lang siyang nabanggit na, how can I give away? Or how can I share these things na meron ako sa iba? Kung papansinin po natin sa verse na yan, wala siya man lang inisip ni katiting sa kanyang kaisipan kung, ay, ito, idodonate ko sa ganito, idodonate ko sa ganyan. Puro sa kanya. So, he became selfish of everything na meron siya. Sa atin naman po, alam niyo po, wala namang masama kung tayo, halimbawa, nagtatrabaho, ayan, talagang nag-iipon, wala namang pong masama sa nagsisave ng money. Amen? Sino dito may mga bank accounts? O, huwag niyo na po itaas yung kamay mo. Ayan. O, yung may mga nag-iipon. Alam niyo po, walang masama dyan. Importante din naman yun, matuto tayong mag-save, syempre. Pangit din naman yung mga tinatawag na alam niyo yung one day millionaire? Yung halimbawa, sumahod, maya-maya ubos na yung pera. Bakit? Kasi inubos na sa kung ano-anong mga pinagkakagastosan na hindi naman importante. Pangit din naman yun kasi, ngayon, one day millionaire ka, bukas na nga na, di ba? Pangit naman po yung ganon. May importante din yung nag-iipon, nagsisave tayo for future na mga pwede nating pagkagamitan. Pero, tandaan po natin, ito po, lagi kong nilalagay sa isip ko, kapag ako pinagpapala ng Lord, binibigayan ng Lord sa akin at sa ating lahat, not just for me to be blessed, but to become a blessing for other people. Kumbaga, pagdadaluyan ka lang ng Lord ng pagpapala, para maging pagpapala ka din sa ibang tao, lalo na po dun sa mga talagang nangangailangan. Amen? And remember, tayo ay Kristiyano, we are in the family of God, we are a part of the church and a part of the body of the people of God. So hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Kaya tayo pinagpapala ng Lord para magamit niya rin tayo to become a blessing to other people. Amen? Kaya tapikin mo, sabi nga sa kanta kanina, you're my brother, you're my sister, di ba? Tapikin mo yung katabi mo. Ikaw ay blessing ng Lord for other people. Yan. For me and for other people. Kaya kung anong meron ka, kaya kung anong meron ka, share mo naman sa akin. Joke lang po. Pero tayo po ay pinagpapala ng Lord para maging blessing sa iba. And etong nakaraang week po, simula nung, sobrang natuwa ako. Nung Tuesday kasi, biglaan na, di ko alam yun, meron palang kainan. Yan. Diyan tayo mahindi. May mga birthday celebration. Natuwa lang ako kasi parang first time ko na naka-attend ng birthday. Kasi di ba usually pag birthday, sino yung sentro? Yung birthday celebrant. Sino yung tumatanggap ng gifts? Yung birthday celebrant. Pero natuwa lang po ako nung nakaraang Tuesday kasi yung nag-birthday na yon, yung 60th birthday niya, nagbigay siya ng regalo sa amin. Sabon, coffee mates, yan. Nasaya, yan. Kahit simple things lang, parang pag ikaw makaka-receive ka diba ng gift from others, nakakatuwa na po siya. And first time po naka-encounter ng ganon, na yung nag-birthday, siya rin may regalo para sa lahat. Actually, lahat. 60 years old siya. So, 60 yung, alam ko 60 yung lahat ng parapol na binigay niya. So, lahat halos meron. Yan. Kaya nakakatuwa po, di ba? Nandun yung thought of sharing kung ano man yung na-receive niyang blessings. Hindi niya sinarili. And one thing more, pagkatapos ng birthday, nung Thursday naman, funeral service. Ayan.
sinama kami ng pastor dun sa mga kasama yung mga kaibigan niya. Natuwa po, and I'm so blessed sa buhay po ni Ate Elsa kasi nung nagpapatotoo po sila, nagsasalita yung mga kaibigan niya, nakita ko kung ano parang mas nakilala ko si ate na si ate pala nabuhay siya na naging blessing talaga siya sa ibang tao. Na kung ano yung meron siya at na-receive niya from God, talagang naging blessing siya, shinare niya sa iba, marami siyang natulungan. Kaya naman, madami din yung nagmamahal sa kanya. Amen? Gusto niyo po bang maraming magmahal sa inyo? Maging blessing po tayo sa iba. Huwag natin gayahin itong rich fool. Sinarili niya lahat ng meron siya. Kinamkam niya, inamkin niya lang lahat kanya. Hindi man siya nag-isip man lang na mag-share sa iba. Amen? Sana ang ginawa niya na lang, nag-ano siya ng mga tawag doon, empleyado niya, para at least may mapapasweldo siya. Matulungan niya pa yung mahihirap, di ba? Pero hindi. Sabi niya, I will. Puro I. So, bakit itong rich man na to, tinawag siya na rich fool? Because he became selfish of what he has. And another thing, doon sa plano niya, na I will tear down my barns, I will build bigger ones, puro siya, sarili niyang plano, he didn't even ask kung ano yung plano ng Lord para doon sa meron siya. So, he was considered as a fool because he left God out of his plans. Tinanggal niya yung Diyos sa mga plano niya. Kaya sa atin din po, tayo man ay nanay, tatay, magulang, o lalo na yung mga kabataan dito, kapag tayo may mga gustong gawin sa buhay natin and we don't ask the will of God, hindi man natin tinatanong ang Diyos dyan sa sarili nating plano, makamatulad tayo dito. And we don't want to be considered as a fool. Amen? Kaya bago tayo gumawa ng kahit anong bagay, tuman ay sa business, sa relationship, sa mga plano mo pa sa buhay mo, any decisions that you will make, first thing first, sabi nga, seek first the Lord, His kingdom and His righteousness. Ask His will first before doing anything, before making any decision sa sarili po natin. Amen? Para hindi tayo maging hangad sa harapan ng Panginoon. And sa atin po, huwag naman natin isipin na mayaman lang yung tinutukoy dito. Sometimes, kung sino pa yung poorest of all the poor, sila pa yung mga selfish in nature and covetous by nature. Kaya, huwag po natin isipin na yung mayaman lang yung tinutukoy dito. Whether we count our money sa tawag dun sa savings account natin, dun sa tawag dun bank book na meron tayo, sa bond or stocks or sa barya man yan, ang tinitingnan ng Lord hindi kung gaano karaming meron tayo Ito, yung kamay natin tinitingnan niya, is it open and giving or laging tightly closed? Kaya pag tithes and offering, tight na tight po talaga, na hindi makapag-release. Diba? So, sa atin po, if you don't want to be considered and ranked as this rich fool, huwag tayong maging selfish sa kung anong meron tayo. Amen? Be a blessing to other people. Lalo na dito sa mga sa people of God, kung saan niya tayo inilagay bilang part of the family. Amen? Lalo na po sa church natin, ayan, may mga plano po ang Diyos para sa simbahang ito. If we will not be generous and sharing kung ano man yung meron tayo, paano natin makakamit din, di ba? Yung mga bagay na yan. Lalo na to, kung walang nagbigay, kung walang nag-share ng meron sila, nung pinaplano pa lang itong building, wala siguro tayo dito. Amen? Pero I believe this church is a generous church. Amen? Lahat ng tao dito sa church na to, generous. Maliban nila po hindi tao. Joke. Joke lang. Ayan! Meron lang. Hoy, wala akong sinasabi kayo talaga. Alam niyo po yung Dead Sea. Alam ko na-share na rin to dito maraming beses. Yung Dead Sea, bakit siya tinawag na Dead Sea? Kasi it's dead. And no one is living. Kasi nga, Dead Sea yun. Kasi sobrang alat. And bakit siya naging sobrang maalat yung tubig doon? Kasi yung Dead Sea, wala siyang pinagdadaluyan na ibang body of water. Wala siyang sinusuplayan ng ibang body of water. Nakastuck lang siya.
Gusto niyo po bang maging dead? Pati yung blessings na meron tayo, maging curse sa buhay natin, maging maalat yung buhay natin. Eh di dapat may sinusuplayan tayo, amen. Meron tayong sinishare ng blessings na meron tayo, na natatanggap natin from the Lord. Amen? Yan. Malinaw po. Verse 19. Sabi dyan, and I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Alam niyo po, maraming mayayamang tao, lalo na congressman, senator, basta mga sikat, artista, life verse po nila to. Sabi po kasi, take life easy, eat, drink, and be merry. Pakita nga po na. Ayan, life verse nila yan. Be merry daw. Kaya madaming asawa, ang daming pinapakasalan. Yan, kasi be merry daw eh. Yung iba naman, kahit mahirap na nga po, life verse din nila to. Sabi dyan, eat, drink, and be merry. Ayan, kaya ang daming anak, kahit kulang na nga sa pera. Ayan, sige pa rin gawa ng bahala. Pero joke lang po yun. Sabi po, eat, drink, and be merry. Bakit? Sabi niya sa sarili niya, yan, ang dami-dami mo ng ang dami-dami mo ng pera, ang dami mo ng kayamanan. So, pwede ka nang matulog, kumain lang, magpakasasa sa maraming panahon dahil madami naman siyang stocks. Ayan. Sabi po sa James chapter 4, verse 13 to 16. Basahin po natin lahat. Sabi dyan, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or to that city, spend a year there, carry on business, and make money. Verse 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. Ulitin po natin doon. Sabi doon, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag, and all such boasting is evil. Etong ginawa ng rich fool, it is boasting sa harapan ng Panginoon. Para ba niyang sinabi na, hawak ko ang buhay ko, at kontrolado ko lahat ng meron ako, pati oras ko. Kaya sinasabi niya lang, okay, yung pagsasa ka na lang, eat, drink, and be merry, yung pakasaya ka na lang, kasi madami ka na naman eh. Ang naging security niya, yung meron siya, yung salapi. Eh lahat naman yan, ano pong sabi sa Bible? Lahat ng meron sa mundo, it will fade away. Everything will fade away. Pati mukha ng tao will fade away. Pati yung kagandahan, pati yung kalakasan. Lahat, pati kayamanan, even your bank accounts, lahat ng meron tayo, lahat yan mawawala. At hindi natin kontrolado. So why is this man considered a fool? Again, bakit? Sabi po, because he thought he has full command over his life. Pakita mo natin yung slide, and over his possessions. Etong rich fool na to, hindi niya naman master yung sarili niya, yet he acted as if he is his own master. He lived as though he had full command over his life. Kala niya, ang iniisip niya, siya yung may control sa buhay niya. Pero sabi ng Panginoon somewhere in Job, if I'm not mistaken sa Job, sabi niya, in the hands of God are the breath of all mankind. Sino pong may hawak ng buhay ng lahat ng tao? Ang Diyos, hindi tayo. Amen. Hindi yung katabi mo, hindi ikaw sa sarili mo. Ang Diyos yung may hawak ng buhay natin. Kaya, huwag tayong umakto na kumbaga parang tayo yung may control sa buhay natin. Huwag natin gayahin itong rich fool na to. Amen. If we will plan, if we will do things sa buhay natin, plan with humility, consider the ways of God, His will, and let God be yung magkaroon ng full control sa buhay natin at sa kung ano man yung meron po tayo. Amen.
Sabihin mo nga po sa katabi mo, si Lord yung magkaroon ng control sa buhay mo at sa kung ano meron ka. Amen? Para hindi tayo matawag at ma-consider na hangal sa harapan ng Panginoon. Amen po. So balikan lang po natin. The first one, bakit itong rich man naging hangal? Because he did not give God the credit for the things he has done. Pangalawa, because he became selfish of what he has and he left God out of his plans. Pangatlo, because he thought he has full command over his life and his possessions. Amen? And then let's go to verse 20 po. Sabi dyan, but God said to him, laksan po natin, you fool! This very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Mamamatay ka na ngayong gawing to. Ngayon, ang tawag doon, sinong makikinabang ng inihanda mo para sa sarili mo? Verse 21, the Lord says, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Meron pong isang well-known pastor, well-known siya siguro sa ibang lugar, hindi ko siya kilala, George Truett, yung pangalan. In-invite siya sa isang dinner ng isang mayamang tao, mayamang lalaki sa Texas. Ngayon sabi niya, nakikita mo yung oil wells na yon? Yan, tinuro niya. 25 years ago, mahirap ako. But now, yan lahat yan sa akin. Tinuro yan ganun sa pastor. Ayun, nakikita mo ba yon? Yun. Yun, yung maraming butas. Yung fields of grains. Nakikita mo ba yun? Sorry. Lahat yun sa akin, sabi nung mayaman dun sa pastor. Yung mga hayop doon, yung mga herds of cattle doon, nakikita mo ba? Lahat yun! Kung may pagmamayari. Then lastly, tinuro yung mga gubat doon. yung beautiful forest na yun, pag-aari ko din yun. So, sobrang proud siya. Kala niya, papalakpakan siya ng pastor. Wow! Kala niya ganon. Ginawa sa kanya ng pastor, Hinapit din sa shoulder. Tapos, pointing to heaven, tanong niya, how about in that position or in that way, yan, dun sa lugar na yon? How much do you have? Sabi niya, nanlumo. Hindi niya daw naisip yun. I never thought of that, sabi nung mayaman. How many of us, or like this rich fool, dami niyang stores, dami niyang stocks, dami niyang inihanda para sa sarili niya. Yan, siguro nakapalibot sa kanya. Pero heavenward, wala siyang treasure. Bakit? The only way that we can keep treasures in heaven is to give away what we have here on earth. Amen? Yung ibahagi, yung i-share, magtanim. Kung gusto natin magtanim sa eternity, we must plant in eternity. In what way? By sharing sa mga tao o sa mga situations, sa mga gawain, lalo na sa gawain ng Panginoon habang nandito tayo sa mundo. That's the only way. Dahil yung mga bank accounts natin, yung mga savings na yan, pag namatay tayo, hindi naman natin madadala yan dun eh. Hindi natin dun tinanim kapag sa mga bangko tayo nag-ipon. Pero hindi ko sinasabi huwag kayo mag-ipon po. I'm just saying, if we want to become rich toward God, doon tayo magtanim ng treasure in heaven. Amen? Sabi pa nga sa Bible, where your treasure is, there your heart will be also. Kung yung treasure natin nandun sa langit, yung puso natin nandun. Kung yung treasure natin nasa eternity, there in heaven, nandun din yung puso natin. Pero kung wala nga dun yung puso natin. Nandito lang sa mundo. Amen? Gusto niyo po ba na maging rich toward God? Sabi nga ako, the rich toward God are those
who use what God has given them for others. And the way we become rich towards God is to invest in His church and in the lives of His people. Pero huwag po natin ma-misunderstood. Hindi kailangan ng church para lang makasurvive kung ano man yung meron tayo. But be reminded, as we give, as we share, ito yung way para magdagdag ng richness ang Lord sa buhay din natin mismo. Para din po sa atin yun. Amen? Gusto niyo pong madagdagan yung kayamanan niyo? Ayaw na umayin. Ayaw niyo po? Diba? So gawin natin kung ano yung nakaka-bless sa harapan ng Panginoon. Amen? Huwag natin sarilinin, huwag natin itago lang sa sarili natin kung ano yung mga pinagkakaloob din sa atin ng Panginoon. Amen? Become wise in the sight of God. Huwag tayong maging hangal sa harapan ng Panginoon. In all aspect, hindi lang sa pera, hindi lang sa kayamanan, kundi sa lahat ng bagay. Sa oras na binibigay sa atin ng Lord, sa kalakasan na binibigay natin ng Lord sa atin. Diba? Ipagamit natin yan para sa gawain ng Panginoon, para sa paglilingkod sa Diyos, hindi yung para lang sa sarili natin. Amen? And I just want to quote yung sinabi po ng isang missionary. Pinatay siya ng mga Indians kasi doon siya nag-minister. Ito po yung sinabi ni Jim Elliot. Yan. Basahin po natin. He is no fool who gives what he cannot keep to gain, that which he cannot lose. Yan. Hindi daw hangal yung nagbibigay ng hindi niya kayang itago sa sarili niya para makuha niya yung bagay na hindi kailanman maaalis sa kanya. Amen? Intindihan niyo po. Para na po kayo maintindihan. English no split Nakakadugo ng ilong. And, sabi nga po, ayan, para i-relate lang po sa atin, ano nga po yung main thing natin? Main thing sa church na to. Linaw na po dyan sa labas. Ano po yung main thing ng church na to at ng bawat isa? To glorify God and to raise disciples. Ayan. So, para hindi tayo maging hangal na katulad itong rich fool na to, sabi ko nga po, hindi lang sa pera, lalong-lalo na dun sa mga binibigay sa atin ng Lord, yung salvation, yung mga pagpapal, everything we have, everything we learn from the Bible, lahat ng salita niya, i-share natin po sa iba. Amen. To glorify His name. At sabi nga kagabi habang natutunan si Ryan, habang nag-glorify natin si Lord, ang evidence ng nag-glorify natin siya, nakakapag-raise tayo ng disciples. Amen? Kaya sa atin po, ayan, huwag lang natin sarilinin kung ano man yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo matawag na hangal sa harapan ng Diyos. Amen? Yun lang po. But may video dyan din. Panoorin po natin yung video ng worship. Yung violet. The field of a rich man, Hello. gave much grain. Did I do that? Obviously not. It was God. You think? So now, what will you do with your newfound wealth? Your workers could really use a bonus and... What will I do? I don't have enough room in my old barn to store all my grain. Exactly. You know, there are many needy in the area who would really appreciate... I know what I'll do. Yes? I'll tear down my old barn and build bigger ones. Okay. Now I have all my grain and goods stored up in my new barns. The rich man said to himself, My friend, you have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Eat, drink, and be merry. But God said, You are a fool. Huh? You will die this very night. Then who will get everything you worked for?
Life, Jesus says, is more than things. It doesn't really matter how few or how many things you have. What really counts is love and joy and true happiness in your heart. And the greatest of all riches, the most valuable thing in the world that you can possibly have, is Jesus.